morning mga master! Isang maulang umaga na naman ang ating paglalakbay patungong Kabikulan. Uuwi tayo ng Bicol today at doon na tayo mag year end camp. Pero tingnan nyo yung weather, maulan. Mukhang may bagyo. At dahil maulan, nagbago yung plano natin. Hindi muna tayo didiretso ng Bicol. Pupunta tayo ng Bundok Peninsula. Tapos maghahanap tayo ng beach doon na pwedeng palipasin natin yung araw na to at umalis yung masamang panahon. So samahan nyo ako sa ating biyahe ngayon at maghahanap tayo ng magandang campsite. Dagat camp yung ano natin ngayon, peg. So tara, at napakalamig. Nakakaantok yung umaga na to, ano. Yes! Pag ganitong lakad, naalala ko si Papa Ray, yung mga introan niya. Isa na namang panibagong adventure. Ano na naman kayang abriya ang nag-aantay? Si Wedro. So dito pa lang sa Pagbilao, di pa tayo nakakarating ng Bitukang Manok, traffic na yan, yan na yung senaryo. Kung uuwi kayo ng Bicol, nako, maglaan kayo ng napakaraming oras. So traffic pa rin. Bicol ako pero mukhang dyan na muna ako magpapalipas ng sama ng panahon Hanggang ganito na ba hanggang Bicol yung traffic? Putik. Anong oras na yung darating sa Bicol? So ayan na yung Bundok Peninsula sa kanan. Oh, negative. Walang pag-asa ang maraw bukas. So ang problema, tingnan nyo yung traffic. So uwi na lang tayo ng Bicol para hindi tayo maabala, kasi baka dito tayo magpasko. Tingnan nyo naman, Pagbilao pa lang to. Siguro dadaanan na lang natin yung Unisan na Puerto Salinga po, pagbalik na lang natin. Sayang, hindi nakikisama yung panahon. Grabe yung dagat. Ayan yung Serena. Wala. Kung may bagyo nga siguro. Ayan wrong timing yung uwi natin ng Bicol. Kita yung karagatan, galit na galit. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't. Good morning mga master. Sa wakas, nakarating na tayo ng Bicol. Kakapahinga ko lang. Medyo nakaka-stress yung biyahe talaga, promise. Nakapostred sa sobrang haba ng traffic. Kung uwi kayo ng South, wag nyo nang subukan. Masisira buhay nyo. Palipasin nyo muna itong taon. Bali, ang pupuntahan natin is explore natin yung West Coast Albay. Parte to doon. Maganda yung dagat doon sa coastal road ng Albay. Then ganito pa rin yung panahon, ang pangit. Sa likod ko, kung may clearing, na nandyan lang si Mayon, ayan katapat ko lang si Mount Mayon tsaka si Masaraga. Kaso pangit pa rin yung weather. Nakakainis, hindi tayo makakapalipad ng drone. Tapos sa pupuntahan natin, napakaganda doon, lalo pag magpalipad ka ng drone, kasi parang nasa Batanes. Ang ganda ng coastal area niya, dagat tapos kabundukan. So sana pagbigyan tayo mamaya doon at may pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung West Coast Albay. Tapos ang daming magandang beach resort doon. So mamimili tayo ng pwede nating pagtayuan ng ating tent, kasi yun naman yung pinaka natin Tsaka mas maganda pag naka-tent lang. Para sa akin mas maganda yung scenery. Tapos meron tayong travel time na 52 kilometers to, medyo malaylayo yung kabundukan na yan. Lalagpasan pa natin yan. So tara, di pa rin nakikisama yung panahon talaga. Hindi natin makita si Mayon
Doon tayo papunta yan, oh, yung kabundukan na yan. Diyan tayo lilikod. Tapos kasama ko yung anak ko, Dylan. Nak, di ka makita. Ito ka, oh. Dito lang, maganda rito. Plano ko rin dun sa unahan. Siguro sa susunod na araw, dun tayo magka-camp. Parang ano yun dyan eh, tinatawag ko New Zealand. Grassland, tapos gilid ng ilog. Sinisipon na tayo sa sobrang lamig ng klima dito sa Bicol. Maulan. So, sira yung daan na to. Wala to dati nung pumunta ako. Ganito ka, ano yung dulot ng bagyo, ano, daming sirang kalsada. Wasak ko, ano. Simentado to, ayan, bumaba na yung ano. Sira. Itong portion lang naman siguro. Pero yan, hindi siya, ano, kaya naman. Bakal ko, mabigat yung dala ko eh. Kaya ng motor. Hindi siya madulas. Maputik lang. Maputik lang. Yari na naman tong motor natin. Wait lang na. Kapit. Grabe kalsada. Ang ginagawa tong kalsada, maganda rito ang palipad ng drone Saan kaya ito papunta? Check natin yung dulo. Napakalapad na ilog Mukhang maganda ring ano to, spot. Hanggang dito na lang. Oh, wow. Pwede mag-camp dyan sa ilog Yeah, I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I Ganda ng bundok na to. Naka-front sa atin dito. Wow. Ganda, sarap paliparan. Tapos ito na. Ito na yung favorite spot ko dito sa parte na to. May konting may maliit na dyan na bundok. Doon masarap magpalipad ng drone. Ayan spot na yan mukhang bawal na ba? Ganda, wait lang. Ito tayo. Ito na yung sinasabi kong spot, diba? You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around you. Nakakainis, hindi tayo makapagpalipad na maayos ng drone. Tinatangay ng hangin, nag-a-alarm si DJI. Yan Dun pa tayo, sa kabila pa. Patay din yung kulay sa grabe, hindi nakisama yung panahon. Wala, ang dilim Patay ito sa video yung kulay Hindi kayang bigyan ng hustisya. Gaano kaganda tong West Coast Albay.
Sana bukas magpauwi na tayo, umaraw, yung doon pa tayo ahon. Ayun din, pero ano na yan, sementado na yan. Katulad nitong dinadaanan natin. Wala, hindi nakikisama. Nung pumunta tayo dito last year, magandang panahon, actually mainit. Wala naman tayong drone. Ngayon na may drone na, kaya natin paliparan to. Umuulan doon at sobrang lakas ng hangin. Ay, ang hirap talaga unawain ng klema ni Bicol talaga. Hirap timingan, lalo si Magayon. Mostly kada uwi ko wala, ganito yung ano panahon. Napakatarik nitong ano na to, palusong. Tapos gigitna pala kayo dito kasi ano, since na mapuno to, tapos bira sinagan ng araw, is malumot yung magilid. Kaya possible na mag-slide kayo dyan, ano. Kaya gitna lang, pero timingan nyo ng ano, walang sasakyang nakasalubong. Tapos magandang view deck din to. Landslide. Kaliwat kanan yung ano dito, giniba na nga, di mo alam kung bagyo o lindol eh. You know? Ito tayo nagpalipad kanina na ko, na umuulan na dun. You know, tapos ito, dagat din to. Ayan. Public siya, pero dun kasi sa pupunta natin, white sand, kaya dun tayo. Ganda rin ng scenery dito. Tapos sa side na to, dito yung maraming beach resort. Di ko pa to natatagos kung anong meron sa dulo eh. Umuulan kasi ngayon, nakakahirap magano. Tapos anong oras na rin, nag-alas 12 na. Ayan yung pwede nating option. Charlinas Fish Sanctuary Marine Reserve. Punta Almara. Diyan tayo dati sa Punta Almara, Costa Cristina Beach Resort. Kasong problema mo rito, tingnan natin kung campers friendly yung lugar. Actually dyan na lang kaya tayo na. Kaya sa burol na yan, dyan lang tayo mag set up ng tent. Maluwag to si Punta Almara yan, pwede pa nga dyan mag tent pitching o hammock. Tapos may night time sila rito Sabado tsaka Friday, yung mga banda-banda. Buti na lang Sunday tayo pumunta, medyo ayaw natin kasi ng ganun eh. Sulat ko na lang din. So yun, ang mura ng entrance sila. Overnight yung madami, 100. So yun, overnight stay 100, tapos 50 pesos yung 10 pitchings, di ba? Yun, sa station 2 yung pinakamagandang pwesto actually. Kung katulad ko kayo na ayaw sa may sounds doon, dito kasi medyo dikit-dikit, marami nagkakantahan. Tsaka doon yung pinakamagandang spot para mag pitching ng tent. Right, nag-uusap tayo na ibababa yung gamit. Ayan, white sand dito, white. Tapos may swimming pool sa tabi natin. Ako, diba? Saan tayo magpa-park? Alright, tapos na tayo mag setup. Ayan yung
napakalupit nating tent to. Ginamit natin to nakaraan nung binira tayo ng ano ng habagat doon sa Lubo, Batangas, pero ayan. Walang kagalos-galos, still napakaganda. Altitude lang ang malakas sa tent tsaka tarp. Ganito yung ambience sa puting buhangin to, ayan oh. White sand. May mga mangilan-ngilang bato lang pero napakaganda pa rin para sa 100 yung entrance dito overnight na, 'di ba? Tapos hanggang dun station 2 to. 2 1 hanggang 3. Nandun yata yung 3. May mga pailaw dito pag Friday tsaka Sabado. Tapos may sayawan dito. Ang tawag nila rito is bonfire party. Tapos may mga padisco. Party yan sa gabi. Mga mahilig sa beach. Ganda oh. Ganda ng ambience. Pag maaraw nagiging blue yung tubig na yan. Kulay asul yan. Ngayon lang kasi patay yung kulay kasi gawa nga ng makulimlim. Tapos pupuntahan natin mamaya dun kung anong meron. Then may i-unbox tayo ngayon yung pinadala sa atin ni Altitude Outdoor Manila. Siyempre maraming salamat kay Sir Prince. At pinadalahan tayo ng panibagong produkto. Thank you Sir Prince. Ano kaya ito? So buksan na natin to kung anong laman na itong box na to. Sa wakas, thank you pala kay Altitude sa pagpapadala na itong item na to. Isang kahilingan na naman ang natupad. Dati ko pang gusto magkaroon nito, kaso nga lang medyo tight pa tayo sa budget. So isang pangarap na naman ang natupad. Di ba? So malaking bagay ito. Usually kailangan talaga dapat meron ka nito sa camp, lalo pag may kasama kang bata o kahit ikaw lang naman, kasi tulad nito mainit yung pinag-campingan natin, medyo malinsangan, so kailangan to. Ito yung dati ko pang gusto na magkaroon ng mini pan to eh. Ayan. Pero medyo malaki nga siya. Malaki siya actually dun sa tiningnan ko sa Shopee. At dahil medyo malaki siya, di ba? Malamang malaking sakop ng hangin, syempre, at mas malakas. So, check natin kung anong kasama. Meron siyang tripod, mini tripod. Aluminum na siya. Magaan pwede to sa pwede mo siyang gamitin sa camera ko, yung export. Pwede mo siyang giroskas lang siya, ituhog dyan. Try natin. May tatlong siya, mode 1, 2, 3. Yan yung 1. Tapos 2, 3. Malakas yung 3. Kahit ito nga di ba? Malaking ginawa to sa camping. Then may ilaw na rin siya, tatlong low. Kung nakikita nyo sa camera, medium tsaka high, di ba? Napalaking na ito, tulong kasi, di ba? Pag matutulog ka sa tent, may ilaw ka na, may electric fan ka pa. Then kapag mag-ihaw ka, di ba? Siyempre tayo pay lang, tapos tututukan mo pa ng ilaw. Ito ilagay mo lang i-stand mo lang, ganyan, tapos itutok mo na sa inihaw, tapos may ilaw ka na, di ba? Double purpose siya. Then may timer din siya, i-set mo siya kung gaano katagal yung pusa siyang mamamatay, kasi minsan naman kasi sa camp, usually pag sa bundok malamig pag gabi na o madaling araw kaya papatayin mo na rin to kung katulad ko ikaw nalamigin. So maganda tong may timer. Then may kasama pala tong may kasama siyang charger, ayan Type C na rin siya, ayan Type C. Type C kung nakikita. Tapos may USB port siya, ibig sabihin pwede tong gawing power bank. So itatry natin ngayon siya kung gagana ba or pwede siyang maging power supply natin, just in case malobat yung cellphone mo, camera mo, kailangan mo ng ng power supply. So itatry natin ngayon. Pag gumilaw ng pula, ibig sabihin nag-charge to. Ayun, nag-charge nga siya. Pwede siyang gawing power bank. Ayan
Nice. So, mamaya susubukan natin to, papaandarin natin siya ng magdamag. Tapos sa susunod na video, i-update ko kayo kung gaano katagal siya malobat. So, ayan, may magagamit na tayo. Paginawan. Thank you kay Altitude Outdoor Manila pala sa pagpapadala. Maraming salamat. So, ganito yung ambience niya pag gabi. Ayan, oh. May pailaw si Punta Almara. Ganda dito, oh. Ayan. Tapos pwede ka pa maligo kahit gabi kasi hindi naman ganun kalaliman. Wag lang papunta doon, ha. Hindi siya kantilado ba yung biglang lalim. Nakaganon siya. Tapos may mga ilaw, so makikita ka pa. At may lifeguard. Gabi na meron pa rin, may lifeguard pa rin nagbabantay. Tapos yan, may mga solar. Napakasulit ng 100 pesos overnight mo. Ayan, oh, di ba? Tapos lalo na siguro kung Friday tayo pumunta tsaka Sabado kasi ano yung bonfire party. Mukhang maganda yung sound system nila. Tapos tamang inom, tamang basulop, di ba? Tapos ayan, may pailaw sila dito. Sir, magandang gabi, sir. Ganda ng ano, ah. Ayan, oh, di ba? Ganda ng pailaw nila. Tapos dito maliwanag din. Ganda ng ambience actually. Diba? Maliwanag. Meron ng ano sila. Yung last year ginagawa pa to. I love Punta Almara. May mga paplamengo tsaka sunflower. So all good yung ambience. Luto na tayo at mga paghapunan na. So, binigyan tayo ng ayuda ni sir. Pusit to, sir? Kulambutan. Parang ano, sir? Parang pugita? Pusit siya na malaki. Yung may ano siya. Sir, thank you sa ayuda. Maraming. Pangalan mo, sir? Inan. Yun, shoutout kay Kuya Inan, no? Dagdag ulam, pulutan. Sir, thank you. Sige po. Thank you. Sir, thank you po. Sige po. Shout out. Shoutout, sir. Ano sir page? Don Ramon Diary, sir. Don Ramon. Oo. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So, yun tapos na tayo magluto. Dinner time na. Salamat sa food, Papa G. At syempre, thank you kay la sir sa nagbigay ng pugitang ginataan. Thank you. Kahit saan talaga tayo pumunta, ang dami nating nakakilala. Naalala ko yung nasa Nasugbu tayo. Sila sir, panay bigay din ng pagkain. Yun talagang kagandahan sa camping. Ang dami mong makikilalang tao, iba't iba. So, nakaka good vibes lang. Shoutout kila sir. Ang saya nila sa ano nila dun, no? Sa pwesto nila. So, kain. Thank you, Lord. Thank you, Papa G. Nga pala, bago matapos yung taon na to, gusto ko lang kayong batiin na maligayang Pasko at masaganang bagong taon, no? Sana maging good vibes lang yung taon natin. Maraming blessing na dumating, pagkain, food, good health, syempre sa lahat sa inyo. Good vibes lang sa sunod na taon. And more camp para sa aming mga campers, especially sa grupo ko, Tarakam PH. At sa aking grupo, syempre Buffalo, sila Haji, sila Pulsos, Team Buffalo, akyat bundok, bike. Sana marami kaming long ride na maganap sa susunod na taon. Sir, kain! Kain, sir! May bahay yan, sir?
morning, mabagyong umaga na naman. Ano ba tong panahon dito? Ginigiba na naman tayo ng ano. Nagbaklas na tayo kasi may pupuntahan pa tayo. Pupunta tayo sa kabilang dagat naman ng Musboron sa Masibis. So medyo simula rito mga 100 kilometers yung kailangan natin lakbayin para makarating doon. So almusal lang tayo at diretso na agad tayo para makarami tayo ngayong taon. Coffee. So yun, nakapagpak na tayo. Tutuloy na tayo sa panibago nating location. Siguro mag-refill lang tayo ng ng pamalengke, tapos kunin natin sa bahay yung naiwan nating mga gamit sa camp. So tara Dylan. Thank you. Ingat Kayo, ingat ha. Oo. Master, ingat. Thank you. Sunod ulit. So yun, sana na-enjoy nyo yung West Coast Albay, ang ating pinuntahan ngayon. Although na pangit ang panahon, pero still maganda pa rin naman. May kalamigan lang talaga at hindi na nga tayo nakaligo So ang susunod na spot natin, pagbigyan lang tayo ng magandang panahon, sigurado ma-enjoy na natin to. Makakapagtampisaw na tayo at makakapagpalipad na tayo ng maayos-ayos ng ating drone. So tara, at tayo'y susuungin pa natin tong masamang panahon na to.